Hello guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pala nakakilala sa akin, ako pala si Glizelle Nazario at ngayong araw ay pag-uusapan natin yung mga psychological tricks kung paano nga ba malaman o malalaman kung ang isang tao ay may lihim o nararamdaman na inggit sa'yo. Handa na ba kayong malaman? Pero bago tayo magsimula, ay pakisubscribe naman dyan sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Pakiclick ng bell button para updated kayo sa mga susunod kong videos. Okay, so magsimula na tayo. So ano nga ba yung mga psychological tricks na para malaman natin kung may lihim bang inggit yung tao sa atin? Okay, una, body language. Pansinin ninyo yung mga taong nakakausap ninyo. Pansinin niyo yung kanilang mga katawan kung sila ba ay nakasimangot, yung mga mukha nila, sila ba ay umiiwas ng tingin sa'yo habang ikaw ay nag-uusap, sila ba ay nakatiklop pa yung kanilang mga braso, at sila ba ay parang walang imik, yung ganun lang, yung parang wala sila dyan, nakausap mo, parang wala lang. So isang sign yan guys, o psychological trick na sila ay may lihim na inggit sa'yo. Pangalawa ay yung kanilang ugali o pagbabago ng ugali. Napapansin niyo ba yung may ibang mga taong kaibigan niyo noon pero ngayon ay bigla na lang naging strangers sa inyo? Na para bang noon malapit na kaibigan niyo sila pero ngayon parang hindi na kayo parang hindi na nila kayo kilala, na para bang umiiwas sila, na para bang kapag tinitingnan nyo sila, para bang umiiwas sila sa inyo, na para bang may lihim silang hindi sila sabi sa inyo kapag lumalapit kayo, parang umiiwas sila o hindi sila nagsasalita, na para bang matanong mo bigla sa sarili mo na ano pa nangyari sa taong to, wala naman akong ginawang masama dito, pero bakit parang ayaw niya sa akin. Yung ganun ba? Yung kahit alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang kasalanan sa kanila pero parang nagbago yung ugali nila. Na para bang hindi mo na sila kilala. Yung ganun ba? So yun guys, isa yun sa trick o psychological trick according to psychologists na yung tao ay may inggit yun sa'yo. Parang biglang nainggit sila sa'yo. Okay, pangatlo, paghahambing. So napapansin nyo rin ba yung mga taong hinahambing kayo o parang kadalasan kayong hinahambing sa ibang mga tao na may mas successful sa'yo o para yung mga taong mas angat sa'yo. So napapansin nyo yung sila, yung hinahambing kanila na mas magaling pa sila kesa sa'yo o baka naman mas angat sila kaysa sa'yo o mas maganda sila sa'yo, kung anong meron ka, ay parang hinahambing nila yon sa mga mas angat pa kaysa sa meron ka o sa kagalingang meron ka. Halimbawa, sabihin na lang natin na may talent ka. Halimbawa, magaling kang sumayaw, ganon, magaling kang sumayaw. Tapos, kapag may nag-compliment sa'yo na, magaling kang sumayaw tapos siya naman ay magsasabihin niya na, hindi, mas magaling pa yun si ano, mas magaling pa yun kesa dyan, or mas magaling pa yun kasi ano yun, parang ganun ba, parang hindi ka niya ina-acknowledge, parang hindi niya nakikita yung kagalingan mo, parang naghahanap siya ng ibang tao na mas na i-compare sa'yo na alam niyang mas magaling kesa sa'yo. So nagpapahiwatig lang yun guys na may inggit yan sa'yo kasi hindi ka niya kino-compliment. Parang nahahanap siya ng paraan para hindi ka ma-compliment. Yung ganun. Pang-apat naman ay yung pag-uusap tungkol sa iyong tagumpay. Napapansin niyo ba yung mga kaibigan niyo o mga ibang mga taong kapamilya niyo? Kapag nag-uusap kayo ng mga o nagbabahagi kayo ng mga success stories niyo, may mga ibang taong hindi na nagsasalita o parang hindi na sila nagbibigay ng komento, tumatahimik bigla sila. O baka naman ang iba ay hindi na umiimik o umiiwas ng tingin sa iyo o di kaya ay nagbibigay ng mga negatibong komento. So yung mga taong yan guys ay maaaring may lihim na inggit sa iyo. So pansinin niyo yung mga signs na yan. At panghuli ay ang pag-uulit ng iyong mga gawain. Ibig sabihin, ginagaya nila yung mga ginagawa mo o yung mga interest mo. Halimbawa, nakabili ka ng bagong cellphone or bagong iPhone.
Kinabukasan, inalaman mong may bago rin siyang iPhone. At katulad na katulad sa iPhone mo. O di kaya bumili ka ng bagong damit or bag. At kinabukasan ay nalaman mo rin may bago rin siyang bag o di kaya damit. So, malalaman mo yan guys kapag ginagaya-gaya ka ng taong yun. So, mapapansin mo naman yan kung yung taong yan ay parang sumasabay-sabay kung ano yung ginagawa mo. So, yung mga taong yan guys ay maaaring may lihim na inggit din sa'yo. So, yun yung mga psychological tricks kung paano malaman kung isang tao ay may lihim na inggit sa'yo. Okay, tandaan natin guys na maging maingat tayo sa mga palatandaang iyon na inggit ay hindi talaga maganda, no? So, yung mga taong may inggit sa atin ay hayaan na lang natin sila kasi wala tayong magagawa sa kanila. Hindi naman natin kasalanan kung ano yung mga bagay or mga bagay na maganda sa atin o yung mga kakayahan na meron tayo ay maaaring or itatago na lang natin yung mga bagay na yun. Hindi natin kasalanan kung meron tayo nitong mga kalakasan natin. So, kasalanan nila yun kung naiinggit sila sa atin. At hindi naman yun magiging dahilan yung kainggitan nila para itago na lang natin yung mga magagandang bagay na makakaya or magagawa natin nang dahil sa inggit nila. So, problema na nila yun kung bakit sila maiinggit. So, ang importante dito guys ay maging masaya tayo at wala tayong kinatapakan na tao. So, yun. At sana naman ay nakatulong tong video na to sa inyo kung may makasalamuha man kayong mga tao o mga kaibigan. So, yun yung mga psychological tricks para malaman ninyo or matukoy ninyo na yung mga kaibigan nyo na sa tingin nyo ay kaibigan nyo ay may lihim pala na inggit sa inyo. So, hanggang dito lang muna tayo guys. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so sana naman mag-subscribe din kayo. At yung i-click nyo rin yung bell button dyan sa ibaba para updated kayo sa mga videos na i-upload ko sa susunod. At hanggang dito lang tayo guys. Salamat sa panonood. Mag-ingat kayo palagi at God bless sa ating lahat.